Inilapit lang niya ang kamay sa salamin. Ngunit nagulat siyang makita ang sariling kamay na biglang lumusot papasok, parang pumasok sa isang mahiwagang espasyo. Mabilis ding sumubok ang kaibigan sa tabi niya, at laking gulat na naipon niya. Ang sahig sa loob ng mahiwagang espasyo. Para namin ang sikreto ng salamin. Inuksan ng tusong Naoya ang cellphone para mag-record. At saka pumasok sa loob ng salamin. Nang panoorin nila ang video, nakita nilang paparehong sinidlin ang nasa salamin. Hindi na nakatiis si Gian at biglang sumugod. Umiflap ang salamin at siya ay pumasok sa mundo sa loob ng salamin. Habang tinitingnan ng manuwang na silid, nagpas siyang buksan ng pinto at lumabas. Ngunit pagkalabas lang niya ng bahay, narinig niya ang masayang tawanan. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader para magusisa. Ngunit ang nakita niya ay itinagulat niya. Nakita niya ang sarili at mga kaibigan na nagba-barbecue sa bakuran. Agad niyang kinuha ang cellphone at nirecord ang pamanghamanghang tagpo. Pagkatapos ay mabilis na tumakas mula sa mundong nasa salamin. Namangha ang mga kaibigan sa kwento ni Gian. Para siyasatin ang mahiwagang espasyong ito, sinubukan nilang eksperimento sa oras sa loob at labas ng salamin. Sa labas ay 10 segundo lang ang lumipas. Ngunit sa loob ng salamin kalahating oras na ang nakaraan. Matapos ang kalkulasyon, ang takbo ng oras sa dalawang panig ng salamin ay magkaiba ng 180 beses. Muling sumugod si Gian papasok. Agad ding sumunod si Xiaobei. Ngunit kahit saglit na pagitan lang, ay nawala na agad ang anino ni Gian. Sa harap ng manuwang na silid, napilitan si Xiaozi na bumalik na lang. Nasaan si Gian? Paano natin malalaman kung nasaan siya? Anong nangyari? Pagpasok ko sa silid wala ni isang tao sa loob. Sa sandaling iyon gumalik din si Gian. Nang sabay silang pumasok habang magkahawak kamay, nakarating sila ng sabay sa parehong espasyo. Ipinapakita nito na may walang hanggang mga dimensyon sa salamin, na may iba't ibang pagkakaiba sa oras. Sa huli natagpuan nila ang paraan para isara ang daanan. Kailangan ng tuwirin ng salamin, at agad itong magiging isang karaniwang tansong salamin. Para saan ba ang ganitong makapangyarihang gamit? Ang sagot nila ay talunin ng mga kakumpetensya. Nagtrabaho sila ng sobra sa loob ng salamin ng higit 1 buwan. Samantalang ilang oras lang ang lumipas sa totoong mundo. Inihagis nila ang resulta sa harap ng kliyente. At napakasarap ng pakiramdam. Pagkatapos lang nila napagtanto na kaya na nilang maglakbay sa oras at espasyo. Bakit pa sila mananatiling mga programmer? Ngayon ang mga tao sa mundo ng salamin ang nadamay. Pumapasok sila ng palihim at tahimik na ninanakaw ang patapan ng iba. Pagkatapos ay gumiretso sa mall at magarmo nilang binili ang lahat ng gusto nila hanggang maubos ang lahat ng pera at masagad ang lahat ng credit card bago tumigil. Sa paulit-ulit nilang pagbabalik, napunan ng iba't ibang luho ang buong silid. Sa loob lang ng ilang araw, ang ilang dating mahihirap ay biglang naging mayaman. Ngayon ang problema nila ay kung paano gastusin ang pera. Bilang mga tadhana ni Marlon Brando, nagbihis sina Gian at Xiaobei na parang ang padrino, at mahusay na dinaya ito. Kasunod nito ay bigla silang naglabas ng detonator. Ginamit nila ang estilo ng padrino para sindihan ng bomba. Hawak ni Gian ang detonator at tumakbo papunta sa banda ng dolyar. Ngunit hindi pa rin tumutugon ang detonator. Ano ang nangyayari? Ni ako ay hindi ko alam. Ang nagliliyab na dolyar ay sumayaw sa hangin na parang pulang paru-paro. Masayang nagsimula ang dalawa sa susunod na laro ng pamamaril. Nais ni Gian na humanap ng angkop na target. Ngunit biglang nakatampo siya ng isang DVD ng pelikulang Frankenstein. Ang kakatwa ay si Marlon Brando ang bida rito. Tiniyak ni Xiaobei na ang kanyang idolo ay hindi kailanman gumanap sa pelikulang ito. Bigla nilang naunawaan na ang mundo sa salamin kumpara sa pangunahing mundo ay hindi lang may kaibahan sa agos ng oras. Ito ay ganap na ibang paralel na dimensyon. Biglang napagtanto ni Xiaobei na ang mga luho na kanilang inilipat ay walang halaga. Ang kaibahan ng teknolohiya sa dalawang mundo ang siyang tunay na may halaga. Kaya nagsimula siyang mangolekta ng malakihan ng mga produktong high-tech na wala sa pangunahing mundo. Pagbalik niya una niyang inimbento, isang portable na e-reader. Pagkatapos ay naglabas ng nababanoktot na circuit board. At mabilis siyang nakilala ng lahat. Nag-uunahan ng mga TV station para makapanayam siya. At tinawag pa siyang bagong panahon na Edison. Pangarap ni Xiaomi ang maging pintor. Kaya sa paralel na mundo, paulit-ulit siyang bumibisita sa mga tanyag na alagad ng sining. At kinukuha ang larawan ng kanilang mga obra. Pagbalik ay ginagaya na ito. At ang kanyang mga obra ay naging tanyag. Maraming gallery ang nais magdaos ng exhibit para sa kanya. Ngunit si Naoya ay walang interes sa mga iyon.
Ang nais lang niya ay hanapin ang kanyang ama, at di umano'y nagpakamatay dahil sa katiwalian. Kaya't baliw siyang naglakbay sa iba't ibang dimensyon. At sa wakas natupad ang kanyang pagsisikap. Sa wakas natagpuan niya ang ama sa isang dimensyon na sumuko, at hindi nagpakamatay. Pumunta si Nohei sa bilangguan. At sa wakas nakita ang amang matagal niyang hinaangad. Nagbigay ng mabigat na payo ang kanyang ama, na nagpaiyak kay Nohei ng labis. Samantala si Jian ay abala sa pakikisama sa iba't ibang babae. Hindi niya alam na ito ang magiging kapangamakan niya. Naglalaro si Jian kasama ang isang dalaga sa bubungan. Ngunit ang kasintahan ng dalaga ay lasing na lasing, at biglang sumugod, habang si Xiaoyi ay abala lamang sa kanyang musika. Hindi niya napansin na may pumasok. Akalang nagulat si Xiaohei, at tinulungan niyang makatakas si Jian pabalik sa pangunahing mundo. Tinamaan ng bala ang hita ni Jian, at namyugo ng malakas ang kanyang ugat. Namumutla sa takot si Xiaomei. Agad siyang kumuha ng gasa para pigilin ang pagdurugo, ngunit si Xiaobai ay nakamasidlan sa gilid. Mabilis na pinilit siya ni Naohei na tumawag ng pulis, ngunit nanatili siyang walang pakialam. Sa muli namatay si Jian sa kanilang harapan. Galit na sinisi ni Naohei si Xiaobai na walang puso. Ngunit si Xiaozi ay tila walang malasakit. Mas pinili niyang makita ang kaibigan na mamatay, kaysa ibunyad ang lihim ng salamin. Ngunit paano nila itatago ang katawan, para hindi madiskubre ng pulis? Biglang sumagi sa isip ni Xiaobai. Isang baliw na ideya. Nagpasta siyang palitan si Jian gamit ang katawan. Inilagay nila ang bangkay ni Jian sa isang pakete. Inilipat sa parallel na dimensyon. Pagkatapos ay nilinlang ang Jian ng parallel world, at ninala siya pabalik sa kanilang mundo. Kinabukasan pagkalabas ni Jian mula sa hagdanan, masayang sinabi ni Xiao Shuai na ang software na kanilang binuo ay nabili ng napakamahal. At malapit nang maghiwa-hiwalay ang lahat, mas nakaka-excite pa, si Google ay nagpadala ng imbitasyon kay Jian. Kaya't hindi na siya kumain ng agahan at umalis ng masigla. Ngunit agad niyang napansin ang kakaiba. Habang tinitingnan ng mga litrato sa social media, hindi niya maalala na puha ang mga iyon. Ipinakita nitong magulo ang kanyang alaala, tulad ng librong pambata sa kanyang kamay, na dating kwento tungkol sa batang babae at aso. Ngayon ay naging batang babae at pusa. Nalito siya ng labis, at nagsimulang magduda na may sira ang kanyang isip. Samantala si Xiaomei ay abala lang sa kanyang exhibit, ngunit ang kanyang kinopyang mga gawa ang siyang hinangaan. Samantalang ang kanyang sariling likha ay walang pumapansin. Nagdulot ito sa kanya ng matinding panghihina ng loob. Buti na lang at dumating si Liaohei. Napansin niyang malungkot si Xiaomei. Nagsisi si Xiaomei sa kanyang pangangopya, at inilabas ni Liaohei ang dati niyang mga obra, at pinuri ang kanyang talento. Nagkaroon sila ng damdaming pangakit, at pagkatapos ay nagpasya silang kumbinsihin si Xiao Shuai na itigil ang dating gawain. Ngunit kinaumagahan paggising ni Xiaomei, nakita niyang nawala si Liaohei. Nabahala siya, at agad pumunta sa bahay ni Liaohei. Ngunit sinalubong siya ng malamig na pagtrato. Ang ganitong asal matapos ang lahat, ay labis na ikinagalit ni Xiaomei. Ngunit siya ay inakusahan ni Liaohei na ninakaw ang mga bunga ng kanilang gawain, at ibinenta ito sa mataas na halaga. Sa kanyang akusasyon na pagtanto ni Xiaomei na ang taong nasa harapan niya ay malamang si Liaohei mula sa parallel world, at ang tunay na Liaohei ay maaaring patay na. Samantala si Jian ay palihim na pumasok sa bahay para magusisa. Saktong bumalik si Xiaobai mula sa salamin. Itinutok na ang baril kay Xiaobai, at pinilit siyang sabihin ang buong katotohanan. Walang nagawa si Xiaobai kundi magpaliwanag, at sinamantala ang pagkakataon para atakihin si Jian. Agad silang nagkainitan. Sa gitna ng paguluhan, nabaril ni Jian ang tiyan ni Xiaobai. Tataranta si Jian sa takot, ngunit biglang lumitaw ang isa pang Xiaobai sa likod niya. Labis na ikinagulat ito ni Jian. Itinaas ng bagong Xiaobai ang high-tech na baril, at walang awang binaril si Jian, at iyang sarili niya ay hindi na pinaligtas. Hindi makapaniwala si Xiaomei sa nasaksihan, kaya't sinabi ni Xiaobai ang kanyang plano. Nakipag-alyansa siya sa sarili niya mula sa mundo ng salamin. Plano nilang konektahin ang kakaibang teknolohiya mula sa iba't ibang mundo, para sakupin ang pangunahing mundo. Pagkasabi pa lang niya, agad siyang sinugod ni Xiaomei. Itinutok ni Xiaomei ang baril kay Xiaobai, ngunit hindi niya makayang hilahin ang gatilyo. Dahil may fingerprint scanner ang high-tech na baril,
Kaya napilitang tumakbo si Xiaomei. Ngunit ang pinto ay may high-tech na lock din. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang tumakas sa mundo ng salamin. Ngunit agad siyang namuli ni Xiaobai. Dumating din si Lao Hei, at pinakiusapan niya si Xiaobai na panayain si Xiaomei. Plano pa sanang makipag-usap si Xiaobai, ngunit tinamaan siya ng siko ni Xiaomei, at sa tulong ng baril ni Lao Hei ay malubha siyang nasugatan. Mabilis na tumakas si Xiaobai papasok sa salamin. Nais sanang iligtas ni Lao Hei si Xiaomei, ngunit tumakbo si Xiaomei papunta sa salamin. At nang magsara ang daanan, nahati siya sa dalawa. Nakita na isa-isa nang namamatay ang kanyang mga kaibigan sa kanyang harapan. Hindi na nakapagpigil si Xiaomei at umiyak, habang nakatingin sa salamin na naging sanhi ng trahedya. Binampot ni Xiaomei ang palakon, at marahas na itong binasag sa pira-piraso. Inayos nilang dalawa ang kanilang gamit, at nagpasya na lisanin ang lugar ng panungkutan. Sa kanilang pagdaan sa gasolinahan, kumasok si Xiaomei sa palikuran. Habang siya'y tumitingin sa salamin, isang pamilyar na kidlat ang kumislap. Pagkaraan ng matandang bumalik si Xiaomei sa sasakyan. Inakala ni Lao Ye na masama ang pakiramdam niya kaya hindi na nagusisa. Ngunit lihim siyang tumingin kay Lao Ye na may kakaibang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang sikreto.